Nakilala namin, nakilala ko si Pastor Bert around 1994 to 2000 sa Pag-asa Bible Baptist Church. Doon kami unang namin nakasama silang mag-asawa. Nung sinabihan ako ni Pastor na magbigay ng theology para kay Pastor Bert, ang una kong naalala ay yung samahan nilang mag-asawa. Yun ang blessing sa akin kasi sa kanila ko nakita ng mag-asawa yung love and respect for each other. Yung namangka ako nung unang ko narinig yung di ba tawagan nila yung mahal, gano'n. Una ko narinig si Pastor Bel, sabi niya, nagpapatahi ako ng uniform ni LA sa Pag-asa Bible Bank. Doon sila nakilala kasi si Ate Glo ang nananahin ko. Tinawag si Pastor Bel si Ate Glo na, mahal, asan yung gano'n? Parang ko kasi, na-amaze ako kasi bihira sa mag-asawa na kahit na Christian, yung ganung pagmamahalan, tagal na silang mag-asawa, bihira yung makikita yung ganung closeness sa mag-asawa na parang hindi sila nag-aaway or hindi mo masasabi kasi hindi naman siya hindi yung submissive naman, pero makikita mo na maunawain siya at mapagmahal na asawa. At sagang kinonfirm ko yun kay Ate Glo. Si Glo talaga mabait si Pastor, sabi niya talagang mabait yung asawa niya, sabi niya gano'n. At ang isa pa, nung naging classmate ko siya dito sa Believers College natin noon, naging classmate ko siya sa isang subject. Doon lang kami nagkaroon ng, kasi nung nasa PBBC, yun. Hindi kami gano'ng ka-close pa ni Pastor si Ate Glo ang nakakausap ko. Pero nung paglipat namin dito at nagkaroon kami ng chance kung di mag-classmate sa isang doon ko siya nakilala yung napaka-humble at down-to-earth si Pastor Bel. Yung parang kami lang yung parang talagang mahirap ang buhay. So, meron kami, nagkakaintindihan kami kung paano yung buhay. Pagiging magsisimula ka talaga sa baba at mahirap na pamumuhay. So, nagkakapagpalitan kami ng kwentuhan dalawa. At ang maninis ko sa kanya ay yung, ewan kung kayo napapansin niyo sa kanya. Kasi pag yung nag-handshake siya, very warm, tsaka yung masakit. Yung grip niya, masakit. Pag yun, diba, isa bang handshake natin, para lumahawakan ng kamay, bitaw na eh. Siya, ganun talaga, masakit. Yun ang nangingit ko kasi siya ang gumagawa ng dito sa church. Yun ang nangingit ko kay Pastor Bert. Tsaka yung, never ko siyang narinig mag-complain. Nakasama ko siyang mag-harvester kahit na mainit ang panahon, kahit na butong. Hindi mo siya mariringgan na tumakalak siya o nagko-complain siya. Hindi siya ganun. Lagi pa rin siyang nakangiti kahit na mahirap yung ginagawa or kahit na hindi maganda yung nakakausap namin. Andun siya nakangiti. Tapos siya yung tipo na mag-encourage siya sa'yo na sige lang, gano'n lang. Yun ang manilis ko sa kanya. Inas ko.